Welcome back sa Juan's Viewpoint Movie Recaps. Ito ang part 2 ng Tagalog recap natin ng movie na ang Captain America The Winter Soldier. Ngayon mag-relax na at mag-enjoy sa pelikula at simulan na natin. Sa sunod na araw ay pumunta sina Steve sa bahay ni Sam upang manatili saglit at napag-usapan nila rito na malamang si Jasper Sitwell ang nag-trigger ng missile sa kanila kagabi at plano nilang dukutin ito. Si Sam naman ay pinakita ang magandang record niya bilang sundalo at ang kanyang modelo ng Falcon wingsuit dahil nais raw niyang tumulong sa kanila. Maya-maya si Jasper na kakatapos lang ng meeting kay Senator Stern na isa rin palang Hydra associate ay tinawagan ni Sam at sinabing sumama siya sa kanya kundi ay papatumba nila siya sa kanilang sniper. Pagkatapos dinala nila siya sa rooftop ng isang gusali upang alamin ang mga plano nila at sinipa siya roon ni Natasha upang takutin. Agad naman nakinuha si Sitwell sa ere ni Sam suot ang kanyang Falcon wingsuit. Dito ay sinabi ng lalaki na ang algorithm ni Zola ay nakakapag-identify ng lahat ng target na maaaring banta sa Hydra para sa mga helicarrier ng Project Insight. Kasama naman si Sitwell ay plano nila Steve na pumunta sa headquarter ng SHIELD ngunit biglang tinapon si Sitwell sa kalsada ng Winter Soldier. Tinanggal nito ang manibela ng sasakyan nila at agad na umalis sina Steve rito. Binaril naman ng Winter Soldier ng grenade launcher si Steve at tumalsik siya ng malakas at napunta sa isang bus. Si Natasha ay pinagbabaril si Winter Soldier at nabasag niya ang goggles nito. Habang si Sam ay nagpabagsak ng ibang kasamahan ni Winter Soldier sa daan, ilang saglit si Steve ay inatake ng mga kasamahan ni Winter Soldier sa bus pero nang nakalabas siya rito ay magaling na pinatumba ni Steve ang mga lalaking ito. Samantala si Natasha ay buong lakas na kinalaban ng Winter Soldier at nagawa niyang kuryentihin ang metal na kamay nito. Ngunit ang lalaki ay nagawang mabaril si Black Widow at nang tatapusin na niya siya ay mabilis na inatake siya ni Captain America at sila naman ang naglaban. Nagkaroon sila rito ng matinding bakbakan ni Winter Soldier subalit labis na nahihirapan rito si Steve dahil sa lakas nito at sobrang galing sa pakikipaglaban, hanggang sa nagawang mabalibag ni Steve ito at natanggal ang mask niya at nakitang ito pala ay ang kaibigan niyang si Bucky Barnes. Agad naman na inatake siya ni Sam at pinasabugan ni Natasha pero mabilis na nawala roon si Bucky pagkatapos ay napaligiran na sina Steve ng buong strike team ni Ramlo. Nang sinakay na sila sa sasakyan ang kalaban ay magaling na pinatumba ng isang tauhan roon ang bantay ni Steve at ito pala ay si Maria Hill. Maya-maya nang papatayin na ni Ramlo sina Steve ay nakita nilang nakatakas na sila roon. Sa sunod na eksena ay dinala sina Steve ni Maria sa isang secret hideout nila at nakita nila rito si Nick Fury na nabuhay pala sa tangkang pagpatay sa kanya ng Winter Soldier at pineke lang ang pagkamatay niya. Samantala si Bucky na nasa sikretong pasilidad ng Hydra ay naalala na nakuha siya noon ng Hydra mula sa pinaghulugan niyang bangin at pinag-eksperimentohan ni Dr. Zola, pagkatapos ay nilagyan ng metal na kamay at nilagay sa isang cryo chamber. Sinabihan naman ni Pierce ang mga tauhan niya na ihanda na siya sa sunod na misyon niya bukas at burahin ang memorya niya. Sa kasalukuyan na iyon ay sinabi ni Nick at Maria na ang plano nila ay ilagay ang kanilang 3 server blades sa 3 helicarrier upang makontrol nila ang mga ito at pigilan na umatake sa mga target nito pagkatapos ay iligtas ang mga natitirang empleyado ng SHIELD. Pero sinabi ni Steve na wala silang ililigtas at pababagsakin nila ang buong headquarter ng SHIELD upang maiwasan na magkaroon muli ng mga tauhan ang Hydra sa loob ng SHIELD na napilitang sang-ayunan naman ni Nick. Sa sunod na araw ay kinuha ni Steve ang dati niyang suit sa exhibit at sinimulan ng pumunta sa SHIELD HQ. Sa sunod na eksena ay dumating sa headquarter ang mga miyembro ng World Security Council at binigyan sila ni Pierce ng mga device upang magkaroon raw sila ng access sa mga pasilidad roon. Sina Steve naman ay pumunta sa control room at inanunsyo niya sa lahat ng empleyado ng gusali na ang SHIELD ay sinakop na ng Hydra at kasama na rito ang buong strike team at si Alexander Pierce ang leader nila. Kailangan nilang pigilan ang mga tauhan ng Hydra dahil kapag na-launch na nila ang kanilang mga helicarrier ay mapapatay na nila ang mga nais nilang patayin. Si Ramlo naman ay inutusan ang isang empleyado na i-launch na ang mga helicarrier pero hindi ito sinunod ng lalaki dahil sa sinabi ni Captain America. Pagkatapos ay tinutukan na ni Sharon at ng iba pang empleyado ng SHIELD si Ramlo at ang mga kasamahan niya at dito nagsimulang makipagpalitan ng putok sina Sharon laban sa strike team. Si Ramlo naman ay nagawang i-override ang pag-launch ng mga helicarrier at nagsimula ng lumabas ang mga ito mula sa headquarter. Samantala ang mga miyembro ng council ay pinalibutan na ng strike team pero magaling na napabagsak ng isang miyembro ng council ang mga armadong tauhan na ito ni Pierce at ito pala ay si Black Widow.
habang si Steve naman ay kumalaban ng mga tauhan ng Hydra sa labas ng HQ at si Sam Wilson suot ang kanyang Falcon wingsuit ay kumalaban rin ng mga tauhan ng Hydra at ng mga Quinjet nito sa ere. Ilang saglit ay sinimulan na roon ni Black Widow na kunin ang lahat ng mga files ng SHIELD at ng Hydra upang ikalat ang mga ito sa internet. Hindi nagtagal si Steve ay nakapunta na sa isang helicarrier at nagawang makapaglagay rito ng isa sa kanilang server blade. Si Sam naman matapos kumalaban ng Quinjet ng Hydra ay nagawa na rin niyang makapasok sa isang helicarrier at naglagay ng isa pang server blade. Maya-maya ay dumating na roon si Winter Soldier at pinasabugan ang mga Quinjet ng SHIELD at walang awang pinagpapatay ang napakaraming mga piloto roon. Sa sunod na eksena ay dumating na rin roon si Nick Fury na kinagulat ni Pierce. Gamit ang mga mata nila ni Pierce ay na-access na rito ni Natasha ang mga classified data ng SHIELD at ng Hydra. Maya-maya ay nag-regroup sina Steve at Sam subalit mabilis na inatake sila ni Winter Soldier at nagawa pang baliin ito ang isang pakpak ng wingsuit ni Sam pagkatapos ay pinatalsik. Ligtas naman na nakababa si Sam gamit ang parachute niya at si Steve ay nakaharap si Bucky sa server system ng huling helicarrier pagkatapos ay nagkaroon uli silang dalawa rito ni Winter Soldier ng sobrang tinding bakbakan. Sa kasalukuyang iyon ay hinarap ni Sam sa daan si Ramlo at buong lakas na kinalaban nito. Ilang saglit nang nakalat na ni Natasha ang lahat ng files sa internet ay biglang pinasabog ni Pierce ang mga maliliit na device sa mga miyembro ng council at si Natasha at Nick ay napilitang ibaba ang mga armas nila. Sina Captain America at Winter Soldier naman ay naglalaban pa rin. Napatalsik ni Bucky ang server blade kay Steve at sa pagpapatuloy ng laban nila ay nakuha ito ni Bucky pero malakas na sinakal siya ni Steve at nawala ng malay. Nang lalagay na roon ni Steve ang server blade ay binaril siya rito ng ilang beses ng Winter Soldier. Subalit biglang nag-online na ang satellite ng Project Insight at ang algorithm ni Zola ay nagsimula ng mag-scan ng mga target sa buong mundo. Pero nagawang ilagay ni Steve ang huling server blade sa helicarrier at nawala na ang mga target sa system ng Hydra. Kahit nandoon pa si Steve sa helicarrier ay sinabihan niya si Maria Hill na kontrolin na ang mga helicarrier at pasabugin ang mga ito. Si Natasha naman ay kinuryente ang sarili upang ma-disable ang device sa kanya at agad na binaril ni Nick si Pierce. Samantala sina Sam na naglalaban pa rin ay biglang humampas sa lokasyon nila ang isang helicarrier at si Ramlo ay natabunan na ng mga debris habang si Sam ay mabilis na tumalon sa gusali at sinalo siya ni Nick mula sa helicopter nila. Si Steve naman na nasa loob pa ng helicarrier ay nakitang nadaganan ng malaking bakal na debris si Bucky. Tinulungan niyang makaalis rito si Bucky pero mabilis na inatake siya nito. Sinubukan naman paalala ni Steve rito kung sino talaga siya pero patuloy na inatake pa rin siya ni Bucky. Pinagsusuntok si Steve ng kaibigan niya hanggang sa nahulog na siya mula sa helicarrier at bumagsak sa kalapit na ilog pero niligtas siya rito ni Bucky at inalisan roon. Nang natapos na ang trahedya ay nakuha si Ramlo sa insidente na nagtamo ng malaking pinsala sa katawan at si Senator Stern ay hinuli na ng FBI. Lumipas ang ilang araw si Sharon Carter ay isa ng CIA agent. Si Natasha naman ay humarap sa Department of Defense dahil sa mga impormasyon ng SHIELD at Hydra na kinalat niya sa internet. Sa sunod na eksena ay sinunog na ni Nick ang lahat ng bagay na magpapatunay na buhay siya at sinabihan niya sina Sam at Steve na sumama sa kanya sa Europe sa sunod na misyon nila pero tinanggihan ito ni Steve. Binigay naman ni Natasha kay Steve ang mga confidential files ni Bucky at plano niyang hanapin ito kasama si Sam. Sa mid-credit scene, ang scepter ay nasa isa pang leader ng Hydra na si Baron Wolfgang von Strucker at gamit ang kapangyarihan nito ay pinag-eksperimentohan niya ang twins na sina Pietro at Wanda Maximoff. Sa post-credits scene naman, si Bucky ay nakapunta sa Captain America exhibit at nalaman niya rito na ang mga sinabi sa kanya ni Steve ay totoo. Dito na nagwawakas ang isa na namang astig na Tagalog recap natin mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.